Nagsimula ang lahat sa araw ng kasal namin. Nakangiti siya habang naglalakad sa gitna ng aisle, suot ang puting bestida na bumagay sa bawat kurba ng kanyang katawan, para siyang anghel na bumaba mula sa langit. Hindi ko mapigilan ang pagtibok ng puso ko, isang damdaming puno ng pagmamahal at pangako. Pero sa bawat hakbang niya papunta sa akin, may kung anong mabigat na pakiramdam na sumiksik sa dibdib ko. Parang may tinig sa loob ng utak ko na bumubulong. Sigurado ka ba na kaya mo siyang protektahan? Nag-ugat ang lahat sa isang pangyayaring hindi ko malimutan. 16 na taon pa lang ako noon nang makita kong nanlumo ang pamilya ko. Hindi ko napigilan ang isang trahedya na nagdulot ng masamang kapalaran sa amin. Simula noon, lagi kong kino-question kung sapat ba ako. At ngayon, habang nasa harapan ko na ang babaeng pinakamamahal ko, bumalik lahat ng takot na iyon. Paano kung hindi ko siya maprotektahan? Paano kung masaktan ko rin siya? Pero sa kabila ng mga tanong na iyon, ikinasal kami. Ang mga ngiti niya noong araw na iyon ang nagbigay sa akin ng lakas. Sinabi ko sa sarili ko, hindi ko siya bibiguin. Ngunit parang sinumpa ang pangako ko. Sa unang taon ng pagsasama namin, unti-unti kong naramdaman ang mga bitak sa aming relasyon, mga bitak na ako mismo ang lumikha. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Kapag naiistorbo ako habang nagtatrabaho, napapataas ang tono ko ng boses. Kapag hindi naiintindihan ang mga sinasabi ko, napapailing ako at napapansin niyang hindi ako masaya. Minsan, kapag may hindi siya nagawa ng tama, napapasigaw ako. Pero hindi ko siya sinaktan ng pisikal. Hindi ko iyon magagawa, o kaya iyon ang akala ko. Isang araw, umuwi ako ng pagod mula sa trabaho. Nakita ko siya ngabala sa kusina, nagluluto ng paborito kong adobo. Amoy na amoy ko na ang halimuyak ng toyo at bawang, pero pagod na pagod ako. Hindi ko napigilan ang sarili kong magreklamo nang makita kong may konting kalat sa lamesa. Bakit hindi mo man lang inayos to bago ka magluto? Tanong ko sa kanya. Ang boses ko'y may bahid ng inis. Tumigil siya sa ginagawa niya at tumingin sa akin. Walang galit sa mga mata niya, pero may lungkot. Pasensya na, mahal. Nagmamadali kasi ako para makapagluto bago ka dumating. Sagot niya, tinatangka akong kalmahin. Pero hindi ko iyon pinansin. Sa halip, sinimulan kong magligpit ng kalat, galit na galit. Sa bawat galaw ko, naramdaman kong tila lumalayo siya sa akin. Hindi ko alam kung paano, pero parang may invisible na pader na unti-unting tumataas sa pagitan namin. Kinabukasan, nagising akong wala siya sa tabi ko. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Nalaman ko lang na umalis pala siya para magpunta sa bahay ng kanyang magulang. Nag-alala ako at sinubukang tawagan siya. Hindi siya sumagot sa una, pero nang tuluyang sagutin ang tawag, ang unang sinabi niya ay, "Mahal, kailangan mo bang laging magalit? Hindi mo ba ako kayang intindihin?" Ang tanong niyang iyon ang tumama sa akin ng husto. Ang sagot ay alam ko na, pero hindi ko kayang tanggapin. Mahal ko siya, pero bakit ganon ang trato ko sa kanya? Bakit sa tuwing sinusubukan kong maging mabuting asawa, mas lalo lang akong nagkakamali? Para bang may halimaw sa loob ko na hindi ko kayang kontrolin. Nagpatuloy ito ng ilang buwan hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Isang gabi, dumating siya sa bahay ng may kaunting galos sa braso. "Ano yan?" tanong ko, puno ng pag-aalala. Sinabi niyang nadulas siya sa hagdan ng opisina, pero may kung anong nag-udyok sa akin na magalit. "Bakit hindi ka nag-iingat? Lagi na lang ba kitang aalalahanin?" Hindi ko na napigilan ang galit ko. Sinigawan ko siya at sa sobrang lakas ng boses ko napaatras siya. Walang salita ang lumabas sa bibig niya. Tinitigan lang niya ako at sa mga mata niya nakita ko ang isang bagay na ikinagulat ko. Takot. Natatakot siya sa akin.
Ako, ang lalaking nangakong mamahalin at poprotektahan siya, ngayon ay nagiging dahilan ng kanyang pagkatakot. Hindi ko alam kung paano nangyari iyon, pero alam kong ako ang may kasalanan. Lumapit ako sa kanya, humingi ng tawad, pero umatras siya. Mahal, hindi kita sasaktan, sabi ko, pero hindi ko alam kung naniniwala siya. Ang sakit na makita ang taong mahal mo na natatakot sa'yo. Tumakbo siya papasok ng kwarto at isinara ang pinto. Hindi ko na siya sinundan. Tumayo lang ako sa sala, hawak sa ulo, pinipigilan ng mga luwang gustong tumulo. Kinabukasan, nagising ako na wala siya. Ang closet niya, kalahati ay walang laman. Ang cellphone niya naka-off. Sa lamesa may iniwang papel. Akala ko'y sulat ng paalam pero hindi pala. Pumunta ako sa doktor, nakasulat. Hindi para sa akin, kundi para sa atin. Mahal, kailangan mong humingi ng tulong. Hindi ako laban sa'yo, pero hindi ko kayang manatili sa ganitong sitwasyon. Kung mahal mo ako, hahanapin mo ang dahilan kung bakit mas madali kang magalit kaysa magmahal. Nanginig ang kamay ko habang hawak ang papel. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang katotohanang iniwan niya ako o ang katotohanang tama siya. Habang binabasa ko ang sulat niyang iyon, may narinig akong tunog mula sa kwarto. Isang bagay na bumagsak. Agad akong tumakbo papasok at doon ko nakita ang isang bagay na nagpabagsak sa tuhod ko. Pagmulat ng mga mata ko, siya agad ang una kong naisip. Si Leila, ang babaeng pinakamamahal ko. Nasa tabi ko siya, mahimbing na natutulog, ang mukha niya payapa, parang walang kahit anong alalahanin sa mundo. Pero sa bawat araw na dumadaan, alam kong ako ang dahilan kung bakit unti-unting nawawala ang kapayapaang iyon. Ako ang lason sa buhay niya, ang anino sa bawat ngiti niya. Nakangiti siya sa panaginip niya. Siguro iniisip niya ang mga araw na masaya kami, ang kasal namin, ang mga pangako naming magtutulungan, magmamahalan habang buhay. Pero paano ko maibibigay ang habang buhay kung araw-araw ay ako ang mismong bumubura sa sigla niya? Nakangiti siya sa panaginip, pero pagmulat niya mamaya, alam kong ang nangiting iyon ay mawawala. Tumayo ako sa gilid ng kama, pinagmamasdan siya. Ang bawat hininga niya ay parang sinisigaw sa akin na patawarin mo ang sarili mo. Pero paano ko mapapatawad ang sarili ko kung paulit-ulit kong nararamdaman ang galit, ang takot, ang mga alaala ng nakaraan na hindi ko maalis sa isip ko. Ang mga alaalang iyon, ang kawalan ko ng lakas para protektahan ang mga mahal ko noon, ay parang mga kamay na humihila sa akin pabalik sa madilim na hukay. Bumaba ako sa kusina, nagpakulo ng kape. Ang tunog ng tubig na bumubula ay parang hudyat ng panibagong araw na puno ng pagkukunwari. Naroon ang tasa, ang asukal, ang kutsara. Lahat ng bagay ay maayos, lahat ng bagay ay tama. Pero sa loob ko, puro kaguluhan. Parang may digmaan sa isip ko, ang boses ng takot at galit na nagpapaligsahan kung sino ang mas malakas. Pagkatapos kong maghanda ng almusal, narinig ko ang mga yabag ni Leila. Bumaba siya, nakasuot ng lumang damit na pambahay, pero kahit sa simpleng ayos niya, para siyang ilaw sa madilim kong mundo. Ang aga mo yata, bati niya, sabay halik sa pisngi ko. Tumawa siya, pero alam kong may halong pilit ang tawa. Kilala ko siya, alam kong nararamdaman niya ang bigat na dinadala ko. May iniisip lang ako, sagot ko, ayoko nang palawigin pa ang usapan. Ayoko nang marinig niya ang galit na kumukulo sa dibdib ko. Galit na hindi para sa kanya, pero siya ang laging nakakaramdam. Galit ko sa sarili ko, sa nakaraan ko, sa kawalan ko ng lakas. Pero paano ko ipapaliwanag iyon? Paano ko sasabihin na mahal ko siya, pero ako ang dahilan kung bakit siya nasasaktan? Umupo siya sa mesa. Tahimik kaming kumain, pero ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Parang may harang na hindi masira-sira. Nasa harap ko ang babaeng pinangakuan kong aalagaan, pero hindi ko magawa.
Hindi ko magawa dahil sa takot kong mabigo na naman. Hindi ko magawa dahil sa sarili kong demonyo. May problema ba? Tanong niya, dahan-dahan, parang nag-aalangan. Okay lang ako, sagot ko. Pero alam kong hindi siya kumbinsido. Hindi siya kailanman naniniwala sa mga sagot kong iyon. Alam niyang may tinatago ako, pero ni minsan hindi niya tinangkang ipilit na ilabas ko ang totoo. Siguro iniisip niyang darating ang araw na kusa kong ilalahad. Pero paano kung hindi? Paano kung habang buhay kong ikukulong ang lahat ng ito sa loob ko? Pagkatapos ng almusal, nagpaalam siya na pupunta sa tindahan. May bibilihin lang ako, sabi niya, sabay halik sa pisngi ko. Tumango ako pero hindi ko siya nilingon. Hindi ko masikmura ang titigan siya, ang makita ang mga mata niyang puno ng tanong na hindi ko kayang sagutin. Pagkaalis niya, bumalik ako sa kwarto. Nakita ko ang litrato namin sa bedside table, ang litrato noong kasal namin. Pareho kaming nakangiti, magkahawak kamay, parang walang kahit anong makakasira sa amin. Pero ang litrato ay isa lang ilusyon. Hindi ito nagpapakita ng katotohanan. Nasa likod ng mga ngiti ko noon, may takot na akong hindi maalis. Takot na hindi ko siya maprotektahan. Takot na mabibigo ako. Sinubukan kong maglinis ng bahay para kahit papaano ay may magawa ako. Pero kahit anong gawin ko, bumabalik ang mga alaala. Ang sigaw ng nanay ko noong bata pa ako, ang tunog ng basag na salamin, ang gabi kung kailan hindi ko siya nailigtas sa kamay ng ama kong lasing. At dito, sa harap ng pananakit na iyon, wala akong nagawa. Wala akong lakas noon. At ngayon, natatakot akong mangyari iyon kay Leila. Natatakot akong hindi ko siya maprotektahan. Pumikit ako, sinubukang kalmahin ang sarili ko. Pero nung muling dumilat ang mga mata ko, naramdaman kong may kakaiba. Tumahimik ang paligid, parang may mali. Sinubukan kong tawagan si Leila sa telepono, pero hindi siya sumasagot. May kung anong bumalikwas sa loob ko, isang takot na matagal kong iniwasan. Mabilis akong nagbihis at lumabas ng bahay. Habang naglalakad, naramdaman ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Sa bawat hakbang, parang may bumubulong sa akin. Hindi mo siya nailigtas. Pinilit kong iwaksi ang boses na iyon, pero hindi ko kaya. Nang makarating ako sa tindahan, wala siya roon. Umalis na siya kanina, sabi ng tindera. Nagmadali akong umikot sa kalsada, sinusubukang hanapin siya. Ang bawat sulok na nililingon ko, ang bawat taong tinatanong ko, wala. Parang nawala siya sa hangin. At sa bawat minuto na lumilipas, mas lalong bumibigat ang dibdib ko. Ang mga alaala ng nakaraan ay bumalik, ang sigaw ng nanay ko, ang tunog ng basag na salamin, ang kawalan ko ng lakas. Nang makarating ako sa gilid ng parke, may nakita akong tao nakatayo sa ilalim ng puno. Si Leila. Tumalikod siya sa akin, ang mga mata niya namumugto. Lumapit ako, pero bago pa ako makapagsalita, nagsalita siya. Hanggang kailan, Elias? Tanong niya, ang boses niya punit-punit. Hanggang kailan mo ako itutulak palayo? Napako ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sa likod niya, unti-unting bumaba ang araw, nagpapalalim sa anino ng paligid. At doon ko napagtanto, baka hindi ko na siya maibalik, baka sa wakas ako ang tuluyang nawalan. Nagmamadali akong umuwi noong araw na iyon. Hating gabi na at ang ulan ay bumubuhos ng parang galit ang langit. Ang mga ilaw sa kalsada ay kumikislap sa bawat patak ng ulan, pero ang isip ko ay nasa iisang bagay lamang. Si Mia, alam kong mali ang nangyari kaninang umaga. Hindi dapat ako sumigaw sa kanya. Hindi dapat ako nagpatalo sa galit ko. Pero sa bawat hakbang ko palapit sa aming bahay, naramdaman ko ang bigat ng pagod at galit na hindi ko maipaliwanag. Pagod na akong masaktan siya, pero mas pagod na akong masaktan ng konsensya ko. Pagbukas ko ng pinto, tahimik ang bahay. Wala ang malambing niyang boses na bumabati sa akin. Wala ang bango ng niluluto niyang hapunan. Ang buong lugar ay tila baga naging malamig, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa kawalan niya.
Tinawag ko ang pangalan niya, pero ang sagot ko lang ay ang tunog ng ulan sa bubong. Pumasok ako sa kwarto namin at nakita kong nakaupo siya sa gilid ng kama. Nakayuko siya at hawak niya ang isang bagay sa kanyang mga kamay. Ang liwanag ng lampara sa tabi ng kama ay sapat para makita ko ang mga bakas ng luha sa kanyang pisngi. Mia, tawag ko sa kanya pero hindi siya tumingin sa akin. Lumapit ako, dahan-dahan, parang takot na baka lalo siyang masaktan sa presensya ko. Sa wakas nakita ko kung ano ang hawak niya, isang lumang litrato namin noong kasal. Wala akong magawa kundi titigan ito. Ang mga ngiti namin doon ay puno ng pag-asa, ng pagmamahal, parang ibang tao na ang nasa litrato. Naalala mo ba kung gaano tayo kasaya noon? Tanong niya nang hindi tumitingin sa akin. Ang boses niya ay parang isang kutsilyong dumadausdos sa kalooban ko, mabagal pero masakit. Noong araw na kinasal tayo, sinabi mo sa akin na gagawin mo ang lahat para protektahan ako, na hindi mo ako paiiyakin. Pero ngayon, tumigil siya at marahang ibinaba ang litrato sa kama. Hindi ko na kayang magpanggap, Adrian. Para akong natulala, ang mga salitang iyon ay parang bomba na sumabog sa dibdib ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, kahit alam kong sa loob-loob ko, iniintay ko na ang araw na ito. Tumayo siya at hinarap ako. Ang mga mata niya, kahit namamaga mula sa pag-iyak, ay puno ng tapang. Hindi kita masisisi sa mga sugat mo. Alam ko kung gaano kahirap ang pinagdaanan mo, Adrian. Pero hindi mo pwedeng gamitin ang sakit na iyon para saktan ako. Hindi mo pwedeng gawing dahilan ang trauma mo para yurakan ang pagmamahal natin. Gusto kong sumagot pero parang naubos ang lahat ng salita sa bibig ko. Tama siya. Alam kong tama siya. Pero paano ko sasabihin sa kanya na hindi ko sinasadyang gawin iyon? Na sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman kong unti-unti akong kinakain ng takot. Takot na baka hindi ko siya kayang alagaan. Takot na baka dumating ang araw na mawala siya sa akin. Lumapit siya sa akin at inilagay ang kamay niya sa braso ko. Malambot ang hawak niya pero ang init nito ay parang apoy na sumusunog sa laman ko. Mahal kita, Adrian, bulong niya, pero mahal ko rin ang sarili ko. At kung ang pagmamahal natin ang magbubura sa pagkatao ko, hindi na tama iyon. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay ng mahigpit, mas mahigpit kaysa kailanman. Mia, hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung mawawala ka sa akin. Lumuhod ako sa harapan niya, parang desperado, parang bata na nagmamakaawa sa magulang niya. Patawarin mo ako, babaguhin ko ang lahat, pangako Mia, ayusin ko ang sarili ko. Pero sa kabila ng mga luha ko, ang mga mata niya ay nanatiling malamlam. Wala roon ang dating liwanag na nagbibigay sa akin ng lakas. Hindi mo kayang ayusin ang sarili mo kung ako ang lagi mong nasasaktan, Adrian. Kailangan mong gawin iyon ng mag-isa. Bigla siyang umatras at para akong nawala ng balanse. Tumayo siya sa harap ko at sa isang iglap parang may pader na namamagitan sa amin. Hindi ko pa alam kung anong kahihinatnan natin, sabi niya sa wakas. Pero isa lang ang sigurado ako, kailangan ko ng pahinga. Walang magawa ang mga paa ko habang pinapanood ko siyang lumabas ng kwarto. Ang tunog ng zipper ng bag niya ay parang martilyo sa tenga ko. Ang bawat hakbang niya papunta sa pintuan ay parang countdown sa isang bagay na hindi ko kayang pigilan. Mia, bulong ko, pero hindi na siya lumingon. Ang tunog ng pagsara ng pinto ang siyang gumising sa akin mula sa pagkamanhid. Tumakbo ako papunta sa sala pero wala na siya. Ang tanging naiwan ay ang malamig na hangin na dala ng bukas na pinto. Sa labas ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Tumakbo ako palabas, hindi alintana ang lamig o ang basa. Sinigaw ko ang pangalan niya pero ang sagot ko lang ay ang tunog ng ulan at ng mga sasakyang dumadaan.
Tumigil ako sa gitna ng kalsada, basang-basa at humihingal. At sa wakas naramdaman ko ang bigat ng lahat. Hindi lang siya ang nawala sa gabing iyon. Nawalan din ako ng bahagi ng sarili ko. Ang bahagi na nagmahal ng totoo pero hindi marunong magmahal ng tama. At sa gitna ng ulan, habang nakaluhod ako sa kalsada, isang tanong ang paulit-ulit kong narinig sa isip ko. Kaya ko pa ba siyang ibalik o tuluyan ko na siyang nawala? Sa bawat pagdilat ng mata ko tuwing umaga, nararamdaman ko ang bigat ng aking dibdib. Kahit nasa tabi ko si Angela, ang asawa kong pinakamamahal, parang may distansyang hindi ko maabot. Ang mga mata niya, tila palaging may tanong kung kailan ako magiging sapat, kung kailan ako magiging lalaki na kayang protektahan siya. Pero sa halip na sagutin ang tanong na iyon, nagtatago ako sa likod ng galit. Ngayon, nagising ako sa tunog ng mga pinggan. Nasa kusina siya, nagluluto ng almusal. Ang bango ng sinangag at tuyo, pero hindi iyon sapat para pawiin ang init sa dibdib ko. Pumasok ako sa kusina nang hindi siya nililingon. Bakit ang tagal mong gumising? Hindi mo ba alam na marami pa tayong gagawin? Malamig ang tono ko at alam kong naramdaman niya iyon. Napatingin siya sa akin, hawak ang sandok, hindi gumanti. Pero sa likod ng mata niyang tahimik, may kirot, alam ko. At iyon ang nagpapainit pa sa ulo ko. Pasinsiya na, mahina niyang sagot, habang dahan-dahang hinahalo ang sinangag. Hindi ko alam kung bakit, pero ang simpleng salitang iyon ay parang kutsilyong tumarak sa puso ko. Pasensya na. Lagi na lang pasensya. Bakit hindi niya ako kayang awayin? Pumunta ako sa mesa, kinuha ang tasa ng kape at nilagok ito nang hindi man lang siya tinutulungan. Ang bawat galaw ko sinadyang mag-ingay para iparamdam sa kanya ang inis ko. Hindi ko alam kung ano ang inaasahan ko. Baka gusto kong magalit siya, sumigaw o kahit ano para maibalik ang init ng relasyon namin. Pero tulad ng dati, nanatili siyang tahimik. Patuloy lang siya sa ginagawa, parang walang naririnig. Nang umupo siya sa harap ko, dala ang pinggan namin, hindi pa rin siya nagsalita. Ang pagkain ay masarap tulad ng dati. Alam kong pinaghihirapan niya ito, pero ang bawat subo ko, may halong galit na hindi ko maipaliwanag. Hindi mo ba naiisip na dapat mas maaga kang gumising? Hindi mo ba naiisip na marami akong inaasikaso? Malamig na malamig ang boses ko, parang yelo. Alam ko, sagot niya, mahina ulit. Susubukan ko. Susubukan ko. Ang mga salitang iyon, sa halip na magbigay sa akin ng ginhawa, nagpaalala lang ng pagkukulang ko. Paano ko siya nagagawang saktan araw-araw? Bakit hindi ko mapigilan ang sarili ko? Ang sagot ay nasa loob ko, pero hindi ko kayang harapin. Ang trauma ko, ang takot kong hindi ako magiging sapat. Ang nakaraan ko, ang mga kabiguan ko na nagpatibay sa paniniwala kung wala akong kwenta. At ngayon, siya ang nagdurusa. Pagkatapos ng almusal, hindi ko man lang siya tinulungan sa pagliligpit. Tumayo ako at umakyat sa kwarto. Alam kong naroon siya sa kusina, nag-iisa, nilalabanan ng luha na hindi niya gustong ipakita. Ang bawat hakbang ko paakyat ay parang martilyong tumatama sa utak ko. Alam kong mali ang ginagawa ko, pero hindi ko alam kung paano titigil. Nang sumapit ang tanghali, nagdesisyon akong lumabas. Hindi ko siya tinanong kung gusto niyang sumama. Nagmaneho ako paunti-unti, binabagtas ang mga kalsadang walang direksyon. Sa bawat liko ng manibela, pilit kong tinatakasan ang sarili kong isip. Pero hindi mo talaga kayang takasan ang sarili mo, hindi ba? Sa bawat sandali, naririnig ko ang boses niya sa utak ko, ang pasensya niya, ang tahimik niyang pagtanggap. Ang mismong bagay na dapat nagpapagaan ng damdamin ko, ang siya ring bumibigat sa akin. Pumasok ako sa isang tindahan ng alak. Kinuha ko ang pinakamalakas na inumin na kaya ng sikmura ko. Hindi ko alam kung anong oras na nang magising ako sa kotse. Lasing at malabo ang paningin. Ang araw, tuluyang lumubog na parang mga pangarap ko na matagal nang nawala.
Bumalik ako sa bahay nang hindi ko alam ang oras. Ang ilaw sa sala ay bukas, pero wala si Angela. Tinawag ko siya, pero walang sagot. Umakyat ako sa kwarto at doon ko siya nakita. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang isang envelope. Ang mukha niya maputla pero matigas. Hindi siya umiiyak. Ang mga mata niya nakatingin sa akin, matalim. Hindi ko alam kung bakit, pero natakot ako. Parang may kakaiba. Parang may bagay na magbabago sa sandaling ito. Anong ginagawa mo? Tanong ko. Pilit na pinatatag ang boses ko. Hindi siya sumagot. Inabot niya sa akin ang envelope at sa loob nito may papel. Binuksan ko ito ng mabagal at ang mga salita sa papel ay tumama sa akin na parang kidlat. Papeles ng annulment. Hindi ako makapagsalita, hindi ko maigalaw ang mga kamay ko. Ang mundo ko parang tumigil sa pag-ikot. Tinignan ko siya pero hindi ko mabasa ang ekspresyon niya. Hindi ko alam kung galit siya o nasaktan o tuluyan ng sumuko. Alam kong mahal mo ako, sabi niya, boses niyang mahina pero matatag. Pero hindi kita kayang mahalin sa ganitong paraan. Hindi ko kayang magising araw-araw na nasasaktan habang nakikita kitang nilalamon ng sarili mong galit. Anytime. Gusto kong sumigaw, magmakaawa, pero parang nawala ang lakas ko. Hindi ko alam kung paano ko hahawakan ang sitwasyon. Hindi ko alam kung paano siya hahawakan, kung paano ko siya pipigilan. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na takot, ang takot na mawala siya. Hindi ko alam kung paano ko nagagawang ulit-ulitin ang sakit na ibinibigay ko sa kanya. Si Mika, ang babaeng pinangako kong mamahalin habang buhay, ay tila isang bulaklak na unti-unting nalalanta sa harapan ko. Araw-araw kong nakikita ang mga mata niyang puno ng tanong, puno ng pag-asa na baka sakaling magbago ako. Pero araw-araw ko rin siyang binibigo. Ngayong umaga, nagising ako sa tunog ng kanyang paglalakad sa sala. Puno ng ingay ang hakbang niya, tila sinasadya niyang iparinig ang bawat galaw ng tsinelas sa sahig. Alam kong galit siya, hindi ko siya masisisi. Kagabi, nagkaroon kami ng mainit na pagtatalo dahil sa isang simpleng bagay, isang baso ng tubig. Hiningi niya iyon sa akin habang nakaupo siya sa sopa, pagod sa trabaho, pero tinanggihan ko. Hindi ko alam kung bakit. Ang tanging alam ko ay naramdaman ko na naman ang bigat sa dibdib ko, ang puot na hindi ko maipaliwanag. Sinigawan ko siya, tinapunan ko ng malamig na tingin, at sa huli, siya pa ang tumayo para kunin ang baso. Hindi ko siya nilapitan noong umaga. Hindi ko alam kung paano magsisimula ng paghingi ng tawad. Sa tuwing susubukan kong bumawi, parang isang pader ang humaharang sa pagitan namin. Hindi ko maipaliwanag kung bakit may mga sandaling parang gustong-gusto ko siyang protektahan. Pero sa parehong oras ay tila ako ang mismong halimaw na bumubuwag sa kanyang kaligayahan. Pagkalipas ng ilang oras, pumasok siya sa kusina, tahimik ngunit may tensyon sa bawat kilos. Nakatingin siya sa lababo, hinuhugasan ang mga pinggan habang nakatalikod sa akin. Gusto kong yakapin siya. Gusto kong sabihin na mahal ko siya kahit pa alam kong hindi iyon sapat. Pero ang mga kamay ko nananatiling nakapamulsa. Ang bibig ko nananatiling tikom. Napansin kong nanginginig ang mga balikat niya. Umiiyak siya. Isa na namang palaso ang tumama sa puso ko pero hindi ko alam kung paano ito huhugutin. Mika, mahina kong tawag sa kanya. Hindi siya lumingon. Hindi niya ako pinansin. Lumapit ako ng dahan-dahan, bawat hakbang parang may kasamang mga pako sa aking talampakan. Nang nasa likod na niya ako, inabot ko ang kanyang balikat, ngunit umiwas siya. Sinalubong ako ng malamig na tingin nang humarap siya. Ang kanyang mga mata, pulang-pula, tila sumisigaw ng sakit at pagod. Hindi ko na kinayang tingnan ang ekspresyon niya. Napayuko ako. Anong gusto mo, Liam? Diretsong tanong niya, puno ng hinanakit ang boses. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Hindi ko alam kung ano talaga ang gusto ko. Gusto ko siyang mahalin pero bakit parang
Ang hirap gawin, bakit parang ang daming hadlang sa pagitan namin. Ang daming takot, galit at mga alaala na hindi ko maalis. Mika, patawarin mo ako. Bulong ko, halos hindi marinig. Napansin kong bumuntong hininga siya, pero hindi na siya sumagot. Lumakad siya palabas ng kusina, iniwan akong nakatayo roon, parang isang bata na hindi alam kung paano mag-ayos ng pagkakamali. Habang tinitingnan ko ang kanyang papalayong likod, bumalik ang mga alaala. Ang mukha ni Mama puno ng pasa, ang boses ni Papa puno ng sigaw, ang amoy ng alak sa hangin tuwing gabi, ang tunog ng mga basag na pinggan, ang takot sa bawat oras na uupo kami sa mesa at magpapanggap na maayos ang lahat. Hindi ko alam kung paano naging ganito ang buhay ko, pero nararamdaman kong unti-unti kong ginagaya ang halimaw na minsan kong kinamuhian. Kinagabihan, nagdesisyon akong magluto para sa kanya. Gusto kong bumawi. Gusto kong ipakita na kahit papaano, kaya kong maging mabuti sa kanya. Niluto ko ang paborito niyang ulam, sinigang na baboy. Pinaghirapan ko iyon, bawat hakbang ginawa ko ng may pag-iingat. Nang matapos, inihain ko ito sa mesa. Tinawag ko siya, ngunit hindi siya sumagot. Sa huli, lumapit ako sa kwarto namin. Binuksan ang pinto at nakita siyang nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang isang piraso ng papel. Mika, kumain na tayo. Alok ko, pilit nang ngumingiti. Ngunit hindi siya tumingin sa akin. Tahimik niyang itinupi ang papel at inilagay sa isang maliit na kahon sa tabi niya. Hindi ko alam kung ano iyon, pero hindi ko na tinanong. Tumayo siya, dumaan sa tabi ko at dumiretso sa mesa. Tahimik kaming kumain, wala siyang sinabi. Ako rin. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng kutsara at tinidor na tumatama sa plato. Sa loob-loob ko, umaasa akong maramdaman niyang nagbago na ako, kahit pa alam kong hindi iyon totoo. Sa bawat kagat niya sa sinigang, parang may bumibigat sa loob ko. Gusto kong tanungin kung masarap ba, pero natatakot akong hindi niya sagutin. Pagkatapos ng hapunan, dumiretso siya sa sala at naupo. Pumikit siya, tila nagpapahinga, pero alam kong hindi siya mapakali. Lumapit ako sa kanya, umupo sa tabi niya. Hindi siya bumukas ng mata, pero naramdaman kong naghihintay siya sa sasabihin ko. Mika, mahal kita, sabi ko, buong tapang. Binuksan niya ang mga mata. Tiningnan niya ako, pero hindi ko mabasa ang ekspresyon niya. Hindi galit, hindi rin masaya. Isang blangkong mukha na mas ikinakatakot ko. Liam, mahal din kita, sagot niya, ngunit ang boses niya ay malamig. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ito. Tumayo siya, iniwan akong nakaupo sa sofa, parang isang estatwa na walang buhay. Napatingin ako sa kahon na iniwan niya sa kwarto. Hindi ko alam kung bakit, pero napilitan akong buksan iyon. Nang makita ko ang laman, nanlamig ang buong katawan ko. Mga sulat na tila matagalan na niyang isinulat, ngunit hindi niya ibinigay. Ang bawat isa puno ng mga saloobin, ang sakit, ang pagod, ang pag-asa na magbago ako. At sa ilalim ng mga sulat, may isa pang bagay na tumambad sa akin, isang tiket. Isang tiket na pang isang tao lamang. Ang destinasyon, pangalan ng eroplano, at petsa. Lahat nandoon. Sa loob ng 2 araw, aalis siya. Nang gabing iyon, tila nagbago ang hangin sa aming bahay. Si Mia ay nakaupo sa sofa, nakapulupot ang kanyang kumot habang tahimik na nakatitig sa telebisyon. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maialis ang pakiramdam na hindi siya nanonood. Ang kanyang mga mata ay malalim, parang may iniisip na hindi niya maibahagi. Lumapit ako. Umupo sa tabi niya, ngunit hindi siya lumingon. Mia, okay ka ba? Tanong ko, pilit na pinapalambot ang tono ng boses ko. Hindi siya sumagot. Sa halip, mas sinigpitan niya ang yakap sa kumot. Ramdam ko ang distansya, hindi pisikal, kundi emosyonal. Ang distansyang ako mismo ang may gawa. Nasa likod ng utak ko ang huling sigawan namin kahapon. Muli, hindi ko na naman napigilan ang galit ko.
Maliit na bagay lang, pero sapat na para magdilim ang paningin ko. Ang paraan ng pagsasalita niya, ang hindi niya pagsunod sa sinabi ko, ang tiniyak kong tama ako, lahat iyon ay naging mitsa ng away. At sa huli, siya ang tumahimik, siya ang nagpakumbaba, siya ang nagparaya. Ngunit alam kong sa bawat pagparaya niya, may bahagi ng puso niyang napupunit. Mia, sorry, bulong ko, halos hindi niya marinig. Kinakain ako ng hiya sa sarili ko. Alam kong paulit-ulit na lang ito. Alam kong sa bawat paghingi ko ng tawad, mas nababawasan ang halaga ng mga salitang iyon. Ngunit ayokong sumuko. Mahal ko siya, mahal na mahal. Kaya bakit ganoon? Bakit araw-araw ko siyang nasasaktan? Huminga siya ng malalim bago bumitiw ng isang tanong na hindi ko inaasahan. Hanggang kailan ganito? Mahinahon ang tono niya, pero mas masakit iyon kaysa sa sigawan. Ang bawat salita ay tumatama sa akin na parang kutsilyo. Hindi ko alam kung paano sasagot. Mia, ang pangalan niya lang ang lumabas sa bibig ko. Hindi ko kayang magbigay ng sagot na alam kong hindi ko kayang tuparin. Tumayo siya mula sa sofa, iniwan ang kumot na nakalatag sa gilid. Dumiretso siya sa kusina, ngunit ang bawat yapak niya ay parang dagundong sa dibdib ko. Sinundan ko siya, desperadong makahanap ng paraan para mapalambot ang puso niya ulit. Nakatalikod siya sa akin habang nagbubukas ng kabinet, tila naghahanap ng kung ano. Lumapit ako, pero bago ko pa siya maabot, humarap siya bigla. Hindi ko alam kung kaya ko pa, sabi niya, halata ang pagbagsak ng boses niya. Parang may bumagsak na bangin sa pagitan namin. Gusto kitang intindihin, gusto ko. Pero hindi ko alam kung hanggang saan ako makakarating. Napakapit ako sa gilid ng mesa. Hinahanap ang lakas na sagutin siya. Ang daming salitang gustong kumawala sa bibig ko. Pero lahat ng iyon ay parang mga sirang barko sa gitna ng dagat. Paano ko maipapaliwanag sa kanya ang takot ko? Ang trauma ko? Ang dahilan kung bakit naging ganito ako? Ang dahilan kung bakit hindi ko siya kayang protektahan. Kahit pa iyon ang pinangako ko noong araw na pinakasalan ko siya. Mahal kita, Mia. Mahal na mahal kita. Hindi kita kayang mawala. Iyon lang ang nasabi ko. Alam kong kulang iyon. Alam kong hindi sapat iyon para mapunan ang mga sugat na ako mismo ang nagdulot. Tumulo ang luha sa mga mata niya. Hindi siya nagsalita. Sa halip, iniwas niya ang tingin at muling bumaling sa kabinet. Kumuha siya ng baso, nagbukas ng gripo at uminom ng tubig. Para siyang estranghero sa harap ko. Isang taong kilala ko pero sabay na hindi ko naiintindihan. Ilang saglit ang lumipas, nagpasya akong lumapit ulit. Hinawakan ko ang braso niya, dahan-dahan, parang takot akong magising ang isang halimaw. Mia, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Ayusin ko ang sarili ko. Pangako. Napatingin siya sa akin, ngunit hindi ko nabasa ang mga mata niya. Parang wala na roon ang dating Mia. Ang Mia na laging naniniwala sa akin, kahit kailan ko siya binigo. Sinubukan kong yakapin siya, ngunit tinabig niya ang kamay ko. Hindi marahas, ngunit sapat para masaktan ako. Bakit ba hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo? Bakit ba palagi mo akong nasasaktan? Tuluyan nang bumagsak ang luha niya. Mahal kita, pero hindi ko alam kung mahal ko pa ang sarili ko kapag nasa tabi kita. Dumurog ang puso ko sa mga salitang iyon. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Ang hinanakit niya ay parang salamin ng lahat ng kasalanan ko. Lahat ng bagay na pilit kong itinatago sa ilalim ng mga pangakong hindi ko naman natutupad. Bago ko pa maipaliwanag ang sarili ko, bigla niyang sinabi ang isang bagay na hindi ko inaasahan. May nakausap ako, bulong niya, ngunit sapat na para marinig ko ng malinaw. May isang taong tumulong sa akin para makita kung ano ang dapat kong gawin. Parang nabingi ako sa mga salitang iyon. Sino? Sino ang taong iyon? At bakit siya naghahanap ng tulong sa iba?
Ramdam ko ang paggulo ng dugo ko, ngunit pilit kong pinipigilan ang sarili ko. Alam kong kung magagalit ako ngayon, baka tuluyan na siyang mawala. Sino siya, Mia? Tanong ko. Pilit na pinananatiling kalmado ang boses ko. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumalikod siya at umalis, iniwan akong nakatayo sa kusina. Ang tibok ng puso ko ay parang tambol, bawat hakbang niya papalayo ay parang dagok sa dibdib ko. Pagbalik ko sa sala, nakita ko ang telepono niya sa mesa. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero kinuha ko iyon at binuksan. Doon ko nakita ang isang mensahe mula sa pangalan na hindi ko kilala. Sigurado ka na ba sa plano mo? Ang tanong na iyon ay parang kidlat na tumama sa akin. Plano? Anong plano? Pagising ko kaninang umaga, tahimik ang buong bahay. Hindi ko marinig ang karaniwang tunog ng kanyang yapak sa kahoy na sahig ni ang mahinang kalansing ng tasa habang nagtitimpla siya ng kape. Ang katahimikan ay nakabibingi at sa bawat segundo na lumilipas parang sinasakal ako ng sariling pag-iisip. Bumangon ako mula sa kama, ang bigat ng dibdib ko'y tila nagpapaalala sa lahat ng pagkukulang ko kahapon at sa mga araw bago pa nito. Pagkatapos kong maghilamos, dumiretso ako sa kusina. Umaasa na naroon siya. Tahimik na nagbabasa ng libro habang umuusok ang tasa ng kape sa harapan niya. Pero wala. Ang mesa ay malinis. Walang bakas na may tao rito kaninang umaga. Lumapit ako sa lababo at sa ilalim ng ilaw ng araw na sumisilip mula sa bintana. Napansin kong may mga patak ng tubig sa lababo. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong kirot na tumusok sa puso ko. Ang damdaming iyon ay lumalala habang iniikot ko ang buong bahay. Wala siya sa sala, wala siya sa banyo, wala siya sa hardin. At nang buksan ko ang pinto ng kwarto namin, nakita kong wala rin ang maleta niya sa ilalim ng kama. Ang closet, na dati punong-puno ng mga damit niya, ay kalahati na lang ang laman. Hindi ko namalayan pero napaupo ako sa gilid ng kama. Ang malamig na hangin ay tila bumabalot sa akin ng mahigpit at ang tanong na bumabagabag sa isip ko ay, umalis na ba siya? Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang posibilidad na iyon. Mahal na mahal ko siya, pero araw-araw ko siyang nasasaktan. Hindi pisikal, pero sa mga salitang binibitawan ko, sa mga galaw kong laging may distansya. Hindi ko kayang protektahan siya, hindi ko kayang iparamdam sa kanya na ligtas siya sa piling ko, kahit iyon ang pinakamalaking pangako ko noong ikasal kami. Parang pelikula sa isip ko ang mga alaala ng mga araw na nag-away kami. Ang mga sandali na sumisigaw ako, hindi dahil galit ako sa kanya kundi dahil galit ako sa sarili ko. Ang mga oras na pinipili kong hindi siya lapitan kapag umiiyak siya, dahil natatakot akong masaktan siya ng mas matindi kung makita niya ang kahinaan ko. Ang mga gabi na tinatalikuran ko siya, kahit alam kong hinahanap niya ang yakap ko. Sa bawat eksena, naririnig ko ang boses niya, ang malumanay na boses na laging nagtatangkang intindihin ako, kahit na ako ang dahilan ng lahat ng sakit niya. Nang bumalik ang ulirat ko, tumayo ako at pumasok sa banyo. Doon, nakita ko ang toothbrush niyang wala na sa lalagyan. Isang maliit na detalye, pero napakalaking sugat nito sa puso ko. Nanghihina ang mga paa ko habang bumalik ako sa kusina. Sa ibabaw ng mesa may isang piraso ng papel, isang sulat. Hindi ko agad binuksan. Ang mga kamay ko'y nanginginig, tila takot na takot sa kung ano ang mababasa ko. Pero sa huli, pinilit kong lakasan ang loob ko. Alvin, simula ng sulat, ang pangalan ko'y nakasulat gamit ang paborito niyang pulang tinta. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito, pero alam kong kailangan ko na. Mahal kita, pero nasasaktan ako. Mahal kita, pero hindi ko na kayang magpanggap na kaya kong tiisin ng ganito araw-araw. Hindi mo ako sinasaktan ng literal, pero ang distansya mo, ang malamig na paraan mo ng pakikitungo sa akin, pumapatay sa akin. Hindi ako perpekto pero binigay ko ang lahat. Ikaw ang mundo ko pero parang hindi mo kayang tanggapin ang pagmamahal ko. Hindi kita sinisisi.
Alam kong may mga sugat kang dala bago pa tayo nagkakilala. Pero Alvin, paano ko magagamot ang sugat mo kung takot kang hayaan akong subukan? Bawat salita ay parang tinik na bumabaon sa laman ko. Hindi ko napigilan ang mga luha na pumatak sa sulat. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin, kung paano ko siya ipapabalik. Pero sa huling bahagi ng sulat, may sinabi siyang hindi ko inaasahan. Hindi pa ako tuluyang umaalis, dinala ko ang mga gamit ko sa bahay ng kapatid ko. Hindi ko alam kung kailan ako babalik o kung babalik pa ako. Pero Alvin, kung talagang mahal mo ako, hanapin mo ako. Patunayan mo sa akin na kaya mo akong mahalin ng totoo, ng walang takot. Patunayan mo sa akin na kaya mong protektahan ang puso ko, kahit na ang sarili mo'y sugatan pa rin. Natigilan ako. Hindi siya tuluyang nawala. May pagkakataon pa akong ibalik siya. Pero paano? Paano ko sisimulan ang pagbabagong hindi ko kailanman nagawa noon? Paano ko siya haharapin ng hindi dala-dala ang mga pangamba ko? Hindi ko alam, pero isang bagay ang sigurado. Hindi ko siya pwedeng pakawalan. Hindi ko pwedeng hayaan ang takot ko na tuluyang sirain ang pagmamahala namin. Tumayo ako mula sa mesa, kinuha ang susi ng kotse at tumingin sa labas. Ang araw ay unti-unting bumababa, ang langit ay nagiging kulay kahel. Sa likod ng kagandahan nito, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad at ang pag-asa na maaaring bumalik ang lahat sa dati. Habang papalabas ako ng pinto, bigla akong napahinto. Sa sahig, may maliit na kahon na hindi ko napansin kanina. Pagtayo ko, binuksan ko ito at natagpuan ang singsing na ibinigay ko sa kanya noong araw ng kasal namin. Sa ilalim ng singsing, may maliit na papel na may nakasulat. Nasa iyo pa rin ang puso ko. Pero kaya mo bang ingatan ito nang hindi mo sinisira ang sarili mo? Ang tanong na iyon ay bumabalik-balik sa isip ko habang nagmamaneho papunta sa bahay ng kapatid niya. At sa bawat kilometro na nalalapit ako sa kanya, ang takot ko'y lumalalim, pero kasabay nito, ang pag-asa ko'y tumitibay. Pagmulat ko ng mata, bumungad sa akin ang mukha niyang mahimbing pa ring natutulog. Tahimik ang paligid, pero ramdam ko ang bigat sa dibdib ko, parang may nagbabantang bagyo sa loob. Nakapatong ang kamay niya sa braso ko, malambot at mainit, pero hindi ko magawang damhin ang ginhawang dapat kong maramdaman. Sa halip, para bang may nakadagan sa akin, ang bigat ng katotohanang araw-araw ko siyang sinasaktan, kahit pa alam kong siya lang ang taong tunay na nagmahal sa akin. Napansin kong may bahagyang pasa sa gilid ng kanyang braso. Gabi-gabi, iniisip kong hindi ko siya nasaktan, pero laging may pruweba kinabukasan. Isang pasa, isang galos, isang sugat na hindi ko maalala kung paano nangyari. Parang may bahagi ng sarili kong hindi ko kontrolado, isang halimaw na lumalabas kada gabi at ang kawawa kong asawa ang laging nagiging biktima. Bumangon ako ng marahan, siniguradong hindi siya magigising. Dinampot ko ang kumot sa sahig at itinakip sa kanya. Natanaw ko ang mukha niya sa liwanag ng umaga. Ang inosenteng ekspresyon na para bang walang anumang masakit na nangyari sa kanya. Paano niya nagagawang magpatawad ng ganito? Bakit hindi siya lumalayo sa akin? Sa kusina, nag-init ako ng tubig para sa kape. Ang tunog ng takore ay bumalot sa katahimikan, pero hindi nito kayang patigilin ang mga sigaw sa isip ko. Paulit-ulit na bumabalik ang eksena ng gabing iyon. Ang galit ko, ang mga salitang binitiwan ko, ang mga bagay na nabasag. Hindi ko alam kung paano kami umabot sa ganitong punto. Lumabas ako sa terrace, bitbit ang tasa ng kape. Sumandal ako sa rehas at tinitigan ng kalsada sa ibaba. Ang mga tao nagmamadali sa kani-kanilang buhay, walang pakialam sa gulong bumabagabag sa akin. Parang gusto kong maglaho. Minsan, naiisip kong baka mas magiging masaya siya kung wala ako. Pero sa tuwing gagawin ko ang hakbang palayo, bumabalik ako. Tila hinihila ng pangako naming magsasama kami habang buhay. Gising ka na pala, narinig kong sabi niya mula sa likod.
Napalingon ako at nakita siyang nakasuot ng manipis na duster, hawak ang tasa ng tsaa. May ngiti sa labi niya, pero halata ang pagod sa mga mata. Oo, nagkape lang ako, sagot ko. Tumingin siya sa tasa ko, ngumiti ulit, at saka umupo sa upuang malapit sa akin. Tahimik kaming nagkasama, pero ramdam ko ang tensyon. Ang katahimikan naming dalawa ay parang manipis na pader na anumang oras ay babagsak. Masakit pa ba yung braso mo? Tanong ko, kahit alam kong alam na niya ang sagot. Hindi siya sumagot agad. Tumingin siya sa malayo, sa kawalan bago dahan-dahang umiling. Hindi naman masakit, sagot niya, pero alam kong nagsisinungaling siya. Alam kong nararamdaman niya ang sakit hindi lang sa katawan kundi pati sa puso. At mas masakit iyon para sa akin. Sorry, bulong ko, pero kahit ilang beses ko nang sabihin ang salitang iyon, pakiramdam ko wala na itong halaga. Tulad ng basag na baso, hindi ko na kayang buuin ang tiwala niya ng buo. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Alam kong hindi mo sinasadya, sabi niya, pero may bahid ng panginginig sa boses niya. Pero hindi ko alam hanggang kailan ko kakayanin. Sa mga salitang iyon, parang may sumabog sa loob ko. Tumayo ako, itinulak ang upuan at naglakad papunta sa loob ng bahay. Hindi ko kayang marinig ang mga salitang iyon mula sa kanya. Ayokong isipin na may hangganan ang pagmamahal niya sa akin. Pero alam kong tao lang din siya. May limitasyon at baka malapit na akong umabot doon. Sinundan niya ako sa loob. Hindi ko sinasabing iiwan kita, aniya, pero kailangan nating harapin ito. Anong gusto mong gawin ko? Sagot ko. Paano ko aayusin ang sarili ko kung hindi ko matukoy kung ano ang problema? Paano kung hindi ko kayang baguhin ang sarili ko? Hindi siya sumagot agad. Tumitig lang siya sa akin. Ang mga mata niya punong-puno ng damdaming hindi ko kayang basahin. Hindi mo kailangang mag-isa, bulong niya, nandito ako. Ang mga salitang iyon ang parang kutsilyong tumarak sa puso ko. Nandito siya, oo, pero hanggang kailan? Hanggang kailan niya kayang tiisin ang sakit, ang pasa, ang galos na ako mismo ang may gawa? Niyakap niya ako ng mahigpit. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan, pero sa halip na ginhawa, naramdaman ko ang takot. Takot na balang araw, mawawala siya. Takot na baka isang araw hindi ko mabawi ang lahat ng sakit na naidulot ko sa kanya. Biglang nagring ang telepono. Kinuha niya ito mula sa mesa at lumayo ng kaunti para sagutin ang tawag. Ako naman, nanatiling nakatayo sa gitna ng sala, iniisip kung paano ko siya mapoprotektahan mula sa sarili ko. Nang ibaba niya ang telepono, may kakaibang ekspresyon sa mukha niya. Sino yon? Tanong ko, pero hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa akin ng diretso, ang mga mata niya puno ng lungkot. May kailangan akong sabihin sa iyo, aniya. Lumapit siya, hawak ang telepono at iniabot ito sa akin. Tumawag ang doktor mo, aniya. May sinabi siyang kailangan mong malaman. Napatitig ako sa telepono, parang may mabigat na bagay na bumagsak sa pagitan namin. Ano yung sinabi niya? Tanong ko, pero hindi ko alam kung gusto kong marinig ang sagot. Tinignan niya ako ng may halong awa at takot. May kondisyon ka raw, sagot niya. Isa itong klase ng dissociative disorder. Parang gumuho ang mundo ko. Pagmulat ko ng mga mata, bumungad sa akin ang madilim na silid. Ang mga kortina'y mahigpit na nakasarado, tila pilit nilalabanan ng liwanag na nais pumasok. Ramdam ko ang bigat sa dibdib ko, hindi dahil sa hangover o kawalan ng tulog, kundi dahil sa mga nangyari kagabi. Ang kalansay ng bawat salita ko ay nasa sahig pa rin, nakakalat sa mga alaalang hindi ko maibalik. Naroon siya, nakaupo sa gilid ng kama, tahimik at tila isang estatwa. Nakatungo ang ulo niya, ang mahaba niyang buhok ay nakatabing sa kanyang mukha. Hindi ko makita ang ekspresyon niya pero ramdam ko ang layo niya. Nasa iisang kwarto kami
pero parang nasa magkabilang mundo kami. Patawarin mo ako, bulong ko. Halos hindi ko na marinig sa sarili ko ang mga salitang iyon. Pero hindi siya gumalaw, hindi siya sumagot. Alam kong hindi na sapat ang paulit-ulit kong paghingi ng tawad. Kung ang sorry ay nagiging halaga ng pagmamahal, matagal ko na siyang naubusan. Tumayo ako, naglakad papunta sa kanya. Bawat hakbang ko'y parang may nagkukulong sa mga paa ko, parang may pumipigil. Nang nasa harap ko na siya, lumuhod ako, hinawakan ang mga kamay niya. Nanlalamig ang mga daliri niya, tila wala ng buhay. Nang tingnan ko siya ng mas mabuti, saka ko napansin ang mapupulang marka sa pulso niya. Mga marka ng pagkuyom ng mga kamay kong hindi ko na kayang kontrolin. Hindi ko sinasadya. Pumikit akong mahigpit, pilit iniipit ang mga luha ko. Pero ang mga imahe ng kanyang mukha kagabi, ang mga sigaw niya, ang pagmamakaawa niyang itigil ko na. Lahat ng iyon ay parang karayom na paulit-ulit na tumutusok sa utak ko. Alam kong kahit ipikit ko ang mga mata ko, hindi mawawala ang mga ito. Sa wakas nagsalita siya, ngunit hindi sa paraang inaasahan ko. Ganun ba talaga? Hindi mo sinasadya? Ang boses niya ay kalmado, pero may bigat na parang nagtatago ng bagyo. Inangat niya ang mukha niya at doon ko nakita ang mga mata niyang namamaga sa kaiiyak. Ilang beses mo nang sinabi yan, ilang beses mo nang ipinangako na magbabago ka. Pero bakit pa ulit-ulit? Bakit araw-araw mo akong nasasaktan? Hindi ako makasagot, hindi dahil wala akong sagot, kundi dahil alam kong lahat ng idadahilan ko'y walang halaga. Sinubukan kong hawakan ang pisngi niya, pero umatras siya. Ang maliit na kilos na iyon ay parang isang kutsilyo sa puso ko. Hindi mo ako kayang protektahan. Patuloy niya, nanginginig ang boses. Hindi mula sa sarili mo, hindi mula sa mga galit mo, sa mga takot mo. Hindi mo ako kayang protektahan at hindi mo rin kayang protektahan ang sarili mo. Napatayo siya bigla. Iniwan akong nakaluhod sa harap niya. Tumalikod siya sa akin, tumingin sa bintana kahit sarado ang mga kurtina. Tila nag-iisip siya, naghahanap ng mga salitang dapat niyang sabihin o baka mga salitang dapat niyang hindi sabihin. Hindi ko alam kung kaya ko pa, wika niya pagkatapos ng mahabang katahimikan. Ang mga salitang iyon ay parang lintik na tumama sa akin. Napatingin ako sa kanya, nagmamadaling tumayo. Huwag kang magsalita ng ganyan, sagot ko desperado. Ayusin natin to, pangako. Gagawin ko ang lahat, magbabago ako. Kaya ko to para sa'yo. Para sa akin, humarap siya muli sa akin at sa unang pagkakataon ay nakita ko ang galit sa kanyang mga mata. Gagawin mo to para sa akin o dahil lang sa takot kang maiwan? Hindi ako ang may problema, kundi ikaw at hindi ko na alam kung kaya ko pang dalhin ang bigat na yan. Nang marinig ko iyon, parang may kung anong pumutok sa loob ko. Hindi ko alam kung galit ba iyon o takot o sakit, pero naramdaman kong lumalabas na naman ang anino ng sarili kong hindi ko kayang kontrolin. Ang mga kamao kong nagsisimulang bumaluktot, ang dibdib kong mabilis ang paghinga, ang boses kong tumataas kahit hindi ko sinasadya. Walang ibang nagmahal sa iyo ng gaya ko, sigaw ko. Ako lang ang nandito para sa iyo, pero anong ginagawa mo? Gusto mo akong iwan matapos ang lahat ng binigay ko sa iyo? Natigilan ako sa sarili kong sigaw. Tila hindi ako ang nagsalita, kundi ang bahagi ng sarili kong kinamumuhian. Kitang-kita ko sa mukha niya ang takot, ang sakit. Ang kamay niyang hawak ang kanyang dibdib, ang mga hakbang niyang dahan-dahang umatras palayo sa akin. Hindi kita iiwan, bulong niya, pero halata sa boses niya ang panginginig. Pero hindi rin ako mananatili sa ganitong klaseng buhay. Naramdaman kong bumukas ang ilaw sa utak ko, parang biglang kinapos ng hangin ang buong kwarto. Hindi siya aalis, pero hindi rin siya mananatili. Paano iyon? Anong ibig niyang sabihin?
At bago pa ako makapagtanong, bago ko pa maipaliwanag ang sarili ko, kinuha niya ang bag na nasa gilid ng kama. May mga nakasilid na palang gamit doon. Noon ko lang napansin na planado na niya ang lahat, pero hindi siya aalis. Anong ginagawa niya? Nilapitan niya ako, tumigil sa harap ko. Iniabot niya ang isang papel, isang nakatuping papel na hindi ko alam kung kailan niya ginawa o isinulat. Hindi ko pa iyon binubuksan nang mapansin ko ang hikaw niyang iniwan niya sa ibabaw ng mesa. Ang hikaw na bigay ko noong unang anibersaryo namin. Pagkatapos ng lahat, ngumiti siya. Isang mapaklang ngiti na tila ba nagsasabing, ito na ang huling beses. At doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng kanyang mga salita. Pagmulat ko sa umaga, ramdam ko agad ang bigat sa dibdib na parang tinik na hindi matanggal. Naririnig ko ang mahinang tunog ng tubig mula sa banyo. Siya, ang asawa ko, si Lila. Alam kong nandoon siya, pero bakit parang napakalayo niya sa akin? Bakit napakalamig ng espasyo sa pagitan naming dalawa? Paglabas niya ng banyo, nakasuot siya ng simpleng puting damit. Ang basa niyang buhok ay bumagsak sa balikat at ang bango niya ay parang una naming tagpo. Sariwa, malinis, hindi matatawaran. Pero ako, narito, nakaupo sa gilid ng kama, parang multo. Hindi ko magawang ngumiti sa kanya kahit gusto kong ipakita na mahal ko siya. Mahal ko siya, pero bakit ganito ako? Bakit araw-araw ko siyang nasasaktan kahit sa mga bagay na hindi ko sinasabi? Mag-almusal ka na, sabi niya. Malumanay ang boses pero bakas ang pagod. Hindi niya ako tiningnan habang naglalakad papunta sa kabinet para kunin ang suklay. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman ko ang distansiyang nililikha namin. Parang may pader na patuloy lang tumataas, hindi ko kayang gibain. Tumayo ako para sundan siya. Hindi ko na kaya ang tahimik, hindi ko na kaya ang distansya. Pero sa bawat hakbang ko, parang may bumibigat sa mga paa ko na tila may mga tanikala akong hinahakot mula sa nakaraan. Ang nakaraan ko, ang trauma ko, ang hindi ko maamin. Lila, tawag ko sa kanya. Lumingon siya, ang mga mata niya puno ng tanong ngunit walang sigla. Hindi na tulad ng dati, wala na ang ningning na palaging nagpapainit sa puso ko. Sa halip, naroon ang pag-aalala, ang takot, ang pagod. Parang sinisilip niya ako, pero hindi niya ako lubusang nakikita. Anong kailangan mo? Tanong niya, diretso. Hindi matalas pero sapat para maramdaman kong may pader sa pagitan namin. Pasensya na, sabi ko, halos pabulong. Napatingin siya sa akin ng ilang segundo pagkatapos ay bumalik sa pagsusuklay ng buhok niya. Wala siyang sinagot at doon, sa katahimikang iyon, ramdam ko ang pinakamasakit, ang kawalan ng sagot, ang kawalan ng reaksyon. Parang unti-unti siyang nawawala sa akin. Naglakad ako papunta sa kusina, iniwan ang silid na tila sumisikip. Sa mesa, nakahain na ang almusal, sinangag, itlog at tuyo. Ang mga bagay na dati naming sabay na kinakain, sabay na pinagtatawanan. Pero ngayon, lahat ng iyon ay parang mga props sa isang pelikula. Walang buhay, walang koneksyon. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang araw na ito. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin, kung paano ko babawiin ang lahat ng sakit na naidulot ko. Hindi ko siya sinasaktan ng pisikal, pero ang mga salitang hindi ko masabi, ang mga kilos na hindi ko magawa, ang mga pader na hindi ko kayang wasakin, lahat ng iyon parang mga sugat na palaging nakahubad sa harap niya. At ako ang may kagagawan. Lila, tawag ko ulit ng dahan-dahan habang pinagmasdan ko siyang maglagay ng tasa ng kape sa mesa. Tumigil siya, hindi niya ako tiningnan, pero alam kong narinig niya ako. May problema ba? Tanong niya. Kalmado pero malayo ang tono. Parang hindi na niya inaasahang may sagot na magpapagaan sa kanya. Gusto kong mag-usap tayo, sabi ko. Ang mga salitang iyon ay parang mga bato. Sa lalamunan ko, mabigat, mahirap iluwa. Pero kailangan kong gawin. Kailangan kong sabihin.
Mag-usap tungkol saan? Tanong niya, tumingin na siya sa akin sa wakas. Ang mga mata niya, puno ng sakit pero handang makinig. At iyon ang mas nakakatakot, handa siyang makinig. Pero paano kung wala akong maibigay na sagot? Sa atin, sagot ko, sa lahat ng nangyayari. Sa akin, sa'yo. Tumahimik siya. At sa katahimikan niyang iyon, naramdaman ko ang bigat ng mundo. Nakatitig siya sa akin, naghihintay, pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang sarili ko, ang mga pagkukulang ko, ang mga takot ko. Pero bago ako makapagsalita, may tunog mula sa telepono niya. May mensahe. Kinuha niya ang telepono mula sa bulsa ng damit niya. Binasa ang mensahe at tumingin ulit sa akin. Kailangan kong umalis mamaya, sabi niya, malamig ang tono. May kailangan akong asikasuhin. Pwede bang dito ka muna? Tanong ko, desperado. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko kung aalis siya, baka hindi na siya bumalik. Baka tuluyan na siyang mawala sa akin. Hindi ko alam kung ano pa ang gusto mong sabihin pero parang paulit-ulit na lang tayo, sagot niya. Pagod na ako, Daniel. Ang pangalan ko. Sa bibig niya parang kutsilyo. Hindi ko alam kung bakit pero parang iba ang dating sa akin ngayon. Parang may bigat, parang may pahiwatig na hindi ko gusto. Tumayo siya. Iniwan ang tasa ng kape niya sa mesa at naglakad papunta sa pintuan. Sinundan ko siya pero bago siya makalabas, hinawakan ko ang braso niya. Hindi ko alam kung tama ang ginawa ko pero ginawa ko pa rin. Lila, hindi kita kayang mawala, sabi ko, halos pabulong pero puno ng damdamin. Tumigil siya, hindi siya tumingin sa akin pero naramdaman kong huminto ang hininga niya. Pagkatapos ng ilang segundo, gumalaw siya, dahan-dahang inalis ang kamay ko sa braso niya. Hindi siya nagsalita, hindi siya tumingin sa akin. Lumabas siya at iniwan niya ako sa loob ng bahay na tila isang libingan. Pagbalik ko sa kusina, napansin kong may papel na nakapatong sa mesa. Hindi ko alam kung naroon na iyon kanina. Kinuha ko ito, binasa, at ang mga salita ay parang kidlat na tumama sa akin. Daniel, hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kayang maghintay. Mahal kita, pero hindi ko kaya ang sakit na araw-araw mong ibinibigay. Kung hindi mo kayang buksan ang puso mo, baka ito na ang huli nating umaga. Ang papel na iyon, ang mga salitang iyon ang pinakamalaking sugat na natanggap ko. Pero bago ko pa maiproseso ang lahat, may narinig akong malakas na tunog mula sa labas. Isang sigaw, isang aksidente, tumakbo ako palabas, ang puso ko kumakabog, ang takot sumisigaw sa isip ko. At doon, sa kalsada, nakita ko siya, si Lila nakahandusay, duguan. Ang mundo ko bumagsak. Pagising ko, nakaramdam agad ako ng bigat sa dibdib. Nasa tabi ko si Karina, ang asawa ko, na mahimbing na natutulog. Ang mukha niya'y may bahid ng kapayapaan na tila walang alam sa gulo sa loob ko. Ang bawat paghinga niya'y parang musika, banayad, kalmado at puno ng pagmamahal. Pero ako'y nananatiling bihag ng sarili kong demonyo. Tumitig ako sa kisame, pilit na nilalabanan ng gumugulong na mga alaala sa isip ko. Ang takot, ang galit, ang trauma. Lahat ng iyon ay parang mga multo na hindi ko matakasan. Hindi ko maalis sa isipan ang mga sandaling hindi ko siya naprotektahan. Mga sandaling tumatak sa akin bilang kabiguan. Nandiyan ang gabing nasiraan kami ng sasakyan sa gitna ng highway at halos mahatak siya ng isang lasing na motorista. Nandiyan ang araw na muntik siyang madapa sa hagdan dahil hindi ko siya nahawakan sa tamang oras. Maliit na mga bagay pero sa akin bawat isa'y parang patunay na hindi ako sapat para sa kanya. Pagtingin ko ulit sa kanya, may kirot sa puso ko. Mahal ko siya, mahal na mahal ko siya. Pero araw-araw, ako ang dahilan ng sakit niya. Hindi ko sinasadya, pero alam kong nararamdaman niya ang bigat ng pagkatao ko. Ang pagkukulang ko, ang galit ko sa sarili. Paano ba ako magiging mabuting asawa
kung hindi ko maalis ang mga sugat na dala-dala ko. Tumayo ako mula sa kama, maingat na hindi siya magising. Ang lamig ng sahig ay dumampi sa mga paa ko, ngunit wala na akong pakialam. Bumaba ako sa kusina, nagsimula akong mag-init ng tubig para sa kape. Ang bawat galaw ko'y may bigat, parang may nakatali sa katawan ko na hindi ko maalis. Habang hinihintay ang tubig, narinig ko ang mga yapak ni Karina. Bumaba siya, bahagyang nakangiti, suot ang maluwag niyang pangtulog. "Maaga ka yata ngayon," sabi niya, sabay lapit sa akin. Ang boses niya ay puno ng lambing, pero hindi ko maiwasang maramdaman ang kirot sa likod noon, ang lambing na hindi ko karapat-dapat makuha. "Hindi ako makatulog," sagot ko, sabay iwas ng tingin. Hindi ko kayang harapin ang mga mata niya, ang mga mata na puno ng tiwala, na araw-araw kong binabasag. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang kamay ko. Ang init ng palad niya'y tila humihila sa akin mula sa kawalan. "Okay ka lang ba?" tanong niya, puno ng pag-aalala. Pero sa halip na sagutin siya, hinila ko ang kamay ko. Hindi ko kayang hayaan siyang makita ang kahinaan ko. Hindi ko kayang ipakita sa kanya kung gaano ako wasak. "Karina, huwag mo na akong tanungin. Ayos lang ako, okay?" Nasabi ko iyon ng mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Kitang-kita ko ang gulat sa mukha niya, pero hindi siya nagsalita. Tumalikod siya, kinuha ang tasa niya at umupo sa mesa. Ang katahimikan sa pagitan namin ay halos nakakabingi. Gusto kong magsalita, gusto kong humingi ng tawad, pero parang may nakabara sa lalamunan ko. Napasulyap ako sa kanya. Nakayuko siya, tila nag-iisip. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong unti-unti ko na namang sinasaktan ang nag-iisang taong hindi dapat masaktan. Pero paano ko ba siya mapoprotektahan kung sarili ko pa lang ay hindi ko kayang buuin? Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo siya, lumapit sa akin. "Alam kong may pinagdadaanan ka, pero sana wag mo akong itulak palayo," bulong niya. Ang sakit ng sinabi niya ay parang saksak sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano magpapaliwanag. Paano ko sasabihin na ang bawat hakbang ko ay para sa kanya, pero ang bawat hakbang ko rin ang nagpapalayo sa amin. Umiling ako, pilit na nilalabanan ang luha. "Hindi mo naiintindihan, Karina. Hindi mo kailanman maiintindihan." Ngunit bago siya makasagot, bigla kong narinig ang tunog ng basag na salamin mula sa likuran namin. Napalingon kami pareho. Ang tasa na kanina'y hawak niya, nasa sahig na, basag, may kape pang tumutulo mula roon. Ang kamay niya'y nanginginig at doon ko lang napansin ang isang hiwa sa daliri niya. Mabilis akong lumapit, hinawakan ang kamay niya, pero hindi siya tumingin sa akin. "Karina, nasaktan ka," simula ko, ngunit biglang bumitiw siya. Ang mga mata niya'y puno ng luha. Hindi ko alam kung dahil sa sakit sa daliri niya o dahil sa sakit na dulot ko. "Huwag mo akong hawakan," mahina niyang sabi, pero ang bawat salita'y parang hampas sa akin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ito. Napaatras ako, parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang simpleng sugat na iyon ay tila naging simbolo ng lahat ng hindi ko magawa para sa kanya. Pero bago ako makasagot, may narinig kaming kumakatok sa pintuan. Nagulat kami pareho. Sino ang maaaga sa ganitong oras? Lumapit ako sa pinto, nanginginig ang kamay ko habang binubuksan. At doon, tumambad sa harapan ko ang isang lalaki, matangkad, may suot na uniforme ng pulis. "Ginoo, may kailangan kayong malaman," sabi niya, malalim ang boses, puno ng awtoridad. Ang puso ko'y bumilis ang tibok, parang alam ko na ang sasabihin niya bago pa niya ito bitawan. "May nangyari sa sasakyan ng asawa mo kahapon. May natagpo ang papel na may pangalan mo sa loob. Kailangan mo kaming samahan sa presinto." Napatingin ako kay Karina na ngayon ituluyang namutla. Hindi ko maintindihan, ang asawa ko'y nasa harapan ko. Pero anong sasakyan? Anong papel? At bakit parang bumaliktad ang mundo ko sa isang iglap